Good morning po, good afternoon, good evening, welcome sa channel ko po, Tito Noise Vlogs. I hope na nasa mabuti po kayong kalagayan mga kababayan ko. Ito na nga mga kababayan ko, yung ano bang araw ngayon? February, 19. Mga kababayan ko, February 8 kakapon. O nagkaroon ng anunsyo ang magiging Pangulo ng Pilipinas na si Vice President Sara Zimmerman Duterte Carpio, mga kababayan ko. Sara Duterte, in short, mga kababayan ko. Winindang niya po ang mga dilawan, pulahan, pinklawan, mga makabayang black, mga kababayan ko. Strategy po ito, mga kababayan ko. Kaya humusga po. Pero para sa akin is presumptive president na po ito. Tayo maghihintay na ng 2 taon kalahati or baka less than mga 2 years na lang ba? I don't know. Pero mga babayan ko, may nagsasabi na too early daw. Kanya-kanyang diskarte mga babayan ko. O nagpanik na ibang mga makabayan black. Si De Lima, nagpanik na rin. Si Ontiveros, nag-press conference na rin. Pakinggan natin po ang magiging Pangulo sa 2028. June 30, siya'y manunumpa. Opinion ko lang po yan ha. May marami pang, baka may mangyari pang hindi maganda. Wag naman sana. Kaya mag-iingat ka. Presumptive President Sara. Si Sara Duterte. Ayan na. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Nako! Syukuran. Syukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw, kaninyong tanan. Okay. Magandang araw sa inyo lahat. Proverbs 19 verse 21 states, Mga kababayan ko, kayo ba'y may napapansin sa likuran ni Madam President Sara Duterte? Pakilagay rin sa comment section habang nasa premiere po. Sasabihin ko na po kung ano yung napansin ko. Wala po yung bandila o sagisag ng Vice Presidente po. So, hindi niya po ginamit ang posisyon niya. Nagpahiwatig lang siya bilang isang, although siya ang Vice President natin, bandila lang ng Pilipinas ang pinakita niya, hindi po yung sagisag ng Vice Presidente po. Kasi pupulaan siya mga babayan ko eh. Ang sabi ng Malacanang, good luck. O talagang good luck sa inyo. O sige, tuturuan ko na kayo. Admin na kayo. Yung si Auntie Claire na yan. Okay, mga congressman na yan. Sila Abante. At saka yung isa pang in-endorse na po mga babae ko eh. May pang-4 na impeachment eh. Tingnan na lang natin. Nag-i-strategy yan eh. Mag-iisip ngayon, yung mga congressman ngayon, kung pipirma or boboto pa o iboboto pa nila to impeach sa president, itong second impeachment na to mga kababayan ko. Tingnan natin. Baka magdalawang isip sila mga kababayan ko. many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. It took me 47 years to understand that my life 47 years old lang pala si BP Sara, no? Qualified siya. Kasi 40 po ang qualified eh. Bata pa pala to. was never meant to be only mine. Unlike others, I may not have been born just to chase happiness. For a long time, I questioned the weight of responsibility to my family, Okay? to my country, to everyone who called on me. Today, I have peacefully accepted that my life is unlike any other. Sa unang mga buwan
ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya. Oh, tama po yun, yung mga pangako binitawan niya. Continuity. Ika nga, sabi ni Marcos, Bongbong Marcos noon, yung nangangampanya. Itutuloy ang mga flagship project ng mga Duterte, mga kababayan ko. Ito na lang po, for example na lang, yung Manila Subway. Ang target po niyan is 2028. Maski ilang istasyon man lang, makaano na eh. Aba, ngayon po, ang target na is 2032. O, kung si Pangulong Sara Duterte na ang magiging presidente natin nga, aba, 2 taon na lang bago matapos ang termino ni Sara Duterte, mga babayan ko. Kasi po, yung pondo nilipat sa unprogram. Anong klaseng gobyerno to? Unprogram, anong klase yan? Tignan mo, natenga yung flagship project, mga kababayan ko. Yung subway na lang at iba pang mga ibang yung ibang mga malalaking proyekto, mga kababayan ko, na naiwan ng Pangulong Duterte, ni Rodrigo Duterte. Ayun, tenga. Dahil sa corruption. Totoo yan. Pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Dahil hindi ko kinaya na maging bahagi ng 2025 national budget na tagtad ng katiwalian, pinili kong umalis sa kabinete kahit alam ko na Okay. mula pa noong 2023 Nako, ayan na. na ang magiging kapalit ay ang aking impeachment. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Nagsorry po siya kasi inendorso niya po si Bongbong Marcos. Mga DDS naman, sumunod din. Kaya kami, nagsisisi po. Pasensya na po, tako lang po. Oh, parang kinain namin sinuka. Hindi katulad ng mga dilawan, pinklawan, mga pulahan dyan, mga makabayan, black. Sinuka nila ang Marcos, kinain nila ang suka, mga kababayan ko. Sorry sa mga kumakain. Patawan, kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Patawan, kung hanggang ngayon ay marami pa rin Pilipino Okay? ang nalulunod sa baha ng Ilang buwan na lang, mga babae ko, tag-ulan na naman, mga titos, mga titas. Wag naman sana, maraming nasawi dyan sa baha niya, mga babayan ko. Ano na, mga babayan ko, may mga kaibigan ako, mga nanonood dyan, mga Maka Marcos. So, ano yan yun ang pananaw nyo na you're still supporting ng Marcos, si Bongbong Marcos. Okay lang po sa akin yan. Respetuhan na lang tayo, mga kababayan ko. Respect lang. dahil sa malawakang korupsyon. Patawan, kung lantaran ang pang-aabuso ng ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Patawan, kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga Ang sabi ng mga kabayan, black na si Antonio Ting, yung mga babayan ko, talagang pinupolitika raw ni Sara Duterte. Ay talaga, unahan lang naman yung mga kababayan ko Strategy. Inunahan kayo. Anong plano nyo ngayon? Kasi lahat na lang, binomba nyo ng bati ko si BP Sara It's our turn naman.
turn naman ni BP Sara, mga kababayan ko? Pangunahing bilihin habang nananatiling kapos ang kita ng bawat pamilya. Totoo yan, grabe. Katawan, 480, 1 kilo. Baboy. kung wala man lang tayong tunay na seguridad sa pagkain. Katawan, kung may nagkakasakit at binabawian bigla ng buhay dahil sa kakulangan ng maayos at epektibong healthcare system. Hindi ako kailanman natakot sa pagsira nila sa pangalan ko. Ngunit, may takot ako para sa ating mga anak. May takot ako para sa susunod na henerasyon. May takot ako para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa. Walang pangalawang pasaporte. Nako. Walang ibang matatakbuhan kundi ang Pilipinas. Iba kasi dyan mga politiko, may mga dual citizenship, mga babayan ko. May mga bahay sa ibang bansa. Europa, Asia, sa Amerika. Paano sila nagkaroon ng pera? Ang mahal-mahal ng bahay sa Amerika. Ang pinakamurang bahay po dyan sa Amerika, mga 300,000, 500,000. Ang luxury house po sa Amerika, umabot ang $1 million to $2 million. Much higher pa rin po kung talagang gusto ng politikong high-end. May $10 million nga or 20 up ganun. Kahit ito'y patuloy na nalulugmok sa kahirapan. Na ako'y kahadlok. Na maabot ang adlaw Bisaya na. gawa Hindi rin makasabot. nato ang kapobrehon isip kapalaran. Nga maanad na ta sa sayo. Nga mawad-an na lang ta og paglaom. Ug labaw sa tanan na ako'y kahadlok nga moabot ang adlaw nga wala na tay Pilipinas Adlaw, araw, na at ikahatag huling sa mo. atong mga anak. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, Patay kayo. and my future in the service of our nation. Ako? Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit Ayan na. para sa Diyos, sa Nanginig bayan, na ang mga tumbong at ng para mga- sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, Okay? tatakbo bilang Pangulo ng Sukran. Pilipinas. Sukran. Kaya mga babayan ko, sukran means thank you mga babayan ko. Nagpapanik na yung iba dyan mga kababayan ko. Yung mga congressman dyan na nagdadalawang isip kasi sa impeachment kailangan ng 131 ata o pwede na mga 132, okay na yon. Pero maski matuloy man lang, matuloy ang impeachment na yan, kung i-impeach against si BP Sara, may Senado pa tayo. 8 boto lang ma-acquit si BP Sara. Or more than 8. Wala ka tayong magagawa. Sigurado naman tayo na yung iba dyan na talagang nagpapanik na kung anong agenda nila ulit, anong i-issue naman sa kanila sa kay BP Sara, mga babayan ko. Abangan natin ang susunod na kabanata. Mag-iingat ka lang, BP Sara, presumptive president na 2028. Huwag sana mangyari. Alam niyo na po, iniisip ko to prevent na maging pangulo itong babaeng to.
pwede siya mawala sa mundo. Ewan ko lang kung sino magiging mastermind yan. Medyo napahaba po, pasensya na po kayo ha, kasi importante ito eh. Yung mga Marcos dyan, yung mga anti-Duterte dyan, respetuhan na lang tayo mga kababayan ko. Shoutout muna tayo. Ato Ruby Vlog, si Cherry Papoy, Cherry P Vlog, Ma'am Shipe, Dugang Michi Tigerfish, Shirley Mindrano, Sinjing Vlog Official, Ken Russell Pinoy Adventure, Evelyn Official ng Macau, Oxystab, DJ Oxystab, Elisa Deo, Elisa, congratulations ha, Monica na, Pretty Jane, Barona Vlog, Mirna, sa daming apelido, Alcantara, Pretty Bones, sino pa ba? Si Bib, A-Heart Purple, Eldong, si Dong Reds, Smiley Face Channel, Boss Botchong, Bet Pilapil, Koki Hero, Missy Rosco, Chairman Juban, Manny Eva TV, Mayang Vlogs, Bayang Gudang, nawala na. Ito na, wait lang ha, dali lang. Oh, sorry po, nawala po. O si Bayang Gudang, no? And then, Simply Grace, Inaanak, Emilia Brosas, Doc Judes, Kaligatan TV, BGT, Myra T. Sanchez, May Loves, Priya Official, Miss Arns, Ams Vlog, Junito Marinado, Cecil Bacus, Kapango Vlog. Sino nakalimutan ko dyan? O, pasensya na ha. Nakalimutan ko isulat na naman eh. Ang ating buod mga kababayan ko, may prediction po ako kung sakali manalo to si BP Sara, mahihirapan po siya dahil sa kababoyan ng ginawa ng Marcos administration. Iganti mo na lang kami, BP Sara. Wag naman paniganti ka. Paunlarin mo ang Pilipinas natin, maski mga 30%, 40% man lang. Maibalik ang tiwala ng gobyerno. Paki-like, share lang po, paki-subscribe. Maraming salamat po at ingat po kayo. Bye.